Sa Cebu City, naabutan naming inihahanda ni Teacher Mary Jane ang kanyang mga estudyante. Lahat ng mga bata dito sa Careta Cemetery nakatira. Kabilang sila sa higit 100 residenteng nakatira dito sa Himlayan. Matapos ang kanilang exercise, hindi sa isang silid-aralan, kundi sa isang musileo pumasok sina Teacher Mary Jane at ang mga estudyante niya. Ito pala ang nagsisilbi nilang classroom. Dito sa Careta Public Cemetery, itong musileo na to, yung pinwestuhan ng daycare center dahil pumayag daw yung may-ari na gamitin yung musileo. Dito nga lang, mas marami yung mga nakalibing sa loob ng musileo. Kung bibilangin, mahigit 10 yung nakahimlay dito sa loob ng musileo. Dahil umulan kagabi, putikan ang sahig ng kanilang daycare center. Kasi walang roof sa itaas. Opo. Oh, so pag umulan, tapos Napupunta dito po talaga tubig rito. Bakit dito pa rin yung pinipwestuhan na musileo? kasi ito lang yung malaki na mausoleum na conducive siya sa mga bata. Kasi karamihan dito, maliit lang yung mausoleum. Tapos yung may-ari, siya lang yung papayag na gamitin yung mausoleum niya. Pang daycare. Oo. So bago ho ginagamit, talagang nagpapaalam dun sa may-ari. Sa may-ari. Pencils. Okay, hapa pila ka pencils, B. Dungan. 1, 2. 12 taon nang nagtuturo si Teacher Mary Jane sa daycare center ng sementeryo. Programa ito ng isang non-government organization o NGO mula Germany. Nasanay na raw siyang katabi sa pagtuturo ang mga labi na mga yumao. Nag-isipan nila na magkaroon ng daycare inside the cemetery para sa mga bata na hindi na sila lumalabas sa iba, pumunta sa ibang school, magsakay pa sila ng jeep. Sa parents naman, easy na lang sa kanila kasi ang mga bata na lang ang pumunta dito, hindi na sila maghatid. Kasi malapit lang yung bahay nila. Hindi ba weird, ma'am, na nasa loob ng sementeryo, may nicho po dito sa loob ng classroom nyo? Very weird talaga sa part ko. Pag start ko lang, hindi talaga maiwasan na matakot. Talaga? Nung mga unang araw mo? Oo, nung unang araw, habang naglalakad ako, patingin-tingin ako sa mga katabi. Kasi yung mga dinadaanan ko ay puro nicho. Na-challenge ako, nung nakita ko yung mga bata, hindi sila takot. Kasi alam ko na dito sila nakatira. Kabilang ang magkapatid na Chelsea, 5 taong gulang, at Althea, 3 taong gulang, sa mga tinuturuan ni Teacher Mary Jane. Para sa kanilang nanay na si Annalyn Racho, malaking tulong ang pagkakaroon ng klase sa loob mismo ng sementeryo kung saan sila nakatira. Bakit pinapapunta mo sila sa daycare? Para matuto silang mag-aral bago sila mag-grade 1 para may matutunan na sila dito. Palagi kasing tulong si Ma'am Jane sa amin dito. Dahil hindi na namin kailangan pumunta ng ibang barangay namin. Dito kasi paliguan ko lang sila, palitan ng damit. Sila na lang pumupunta dito. Lakad na sila. Napamahal na rin daw si Teacher Mary Jane sa mga bata, kaya kahit may oportunidad sa ibang mga paaralan, See you tomorrow. hindi raw niya magawang iwanan ang daycare sa sementeryo. Dito na lang muna ako kasi sabi ng mga parents, Ma'am, huwag mo kaming iwan kasi may mga anak pa kami. May kasunod. May kasunod pa. Hindi mo maiwan. Hindi ko talaga sila maiwan. Noon, wala pang daycare. Karamihan sa mga bata ay naglalaro lang sa labas.
Tapos makita nila yung mga matatanda na magsusugal. May advantage ba yan pagka halimbawang tumungtong sila sa grade 1 or grade 2? Oh, may advantage talaga, ma'am, kasi pag pumunta na sila ng grade school, hindi na sila ma-discourage at komportable na sila na pumunta ng ibang school at marunong na silang sumulat, marunong na silang bumasa. Pagkatapos ng klase, sinundo na ni Annalyn ang dalawang anak. Chelsea. Sa isang musileo nakatira si na Ate Annalyn, no? Kasama yung kanyang 6 na anak. Magandang umaga po. Tapos ang sinasabi niya, pagka umuulan tulad ngayon, umaambon na, pumapasok yung tubig na babaha sa loob. Good morning! Dito na siya ipinanganak. Dito rin niya isinilang ang kanyang 6 na anak. Sa loob ng musileo, naitayo nila ang kanilang kusina. Ang mga nicho, nagsisilbi rin nilang higaan. Ngayong araw, mag-iikot sa sementeryo si Annalyn. Para kumita ng extra, naglilinis din siya ng ibang nicho. 200 piso kada buwan ang kita niya rito. Minsan yung mga may-ari ng pinaganoan ko linisan, naawa sa akin. Kaya so, binibigyan ako ng 200, imbes na 100 or 150 lang yung usapan namin, 200. Sa isang buwan? Tapos, kung Ilang hindi- nicho yan? Marami-rami din. Ako, may ano ako ngayon, 8, 10, ganun. Sapat ba? Sapat naman kahit papano. Kasi, yun lang aasahan. Naghahanap din ng ibang paraan para naman, kahit nga may pera pa, naghahanap pa rin para bukas or talagang sinisigurado namin bilhin yung bigas talaga. Kailan nagkakaroon ng extra na pera? Araw nung mapatay yung All Souls Day, ganun. Yung Sunday kasi maraming libing, ganun. Mga sobrang snack nila, binibigyan na lahat yun sa amin dito. Dahil wala pang natatanggap na bayad ngayong linggo, pinagsaluhan ng kanilang pamilya ang itlog at kanin. Ayoko nang lilimos yung mga anak ko, bahala na ako kumayo ng kumayo, basta yung anak ko, hindi ko gusto nakita, manglimos lang. Naawa ka sa kanila sa Oh, ngayon? syempre. Bakit? Hindi naman itong buhay na gusto ko sa kanila eh. Gusto nila ng mga gamit ng ganito, ganyan, pero hindi namin mabili. Tapos yung mga pagkain na gusto nila, hindi namin mabigay. Pangarap niya para sa mga anak, makapagtapos sila ng pag-aaral. Kahit gaano ka pa kahirap sa buhay, pag may pinag-aralan ka, tapos yung anak mo, kung sa tingin mo may talent or masipag, angat at angat talaga yun. Kasi pag-aaral lang kasi yung yung parang puhunan mo sa buhay. Pagdating ng panahon, ito lang yung mga anak natin, yung pag-asa natin, pag-aaralin talaga natin kahit sobrang hirap. Kung papipiliin lang daw si Annalyn, ayaw na niyang lumaki sa sementeryo ang mga anak. Yung talagang may bahay na teterahan. Kasi mahirap dito sa sementeryo, lalo na pag kagaya nito, pag naibenta nito, kung ayaw ng may-ari na tumira kami dito, maghahanap na naman kami ng ibang matitirahan. Naririnig ko na usap-usapan nila, nangangarap sila na paglaki ko, ganito ako ganito ako kasi gusto ko ng malaking bahay, ganun. Parang natutuwa ako kasi maliliit pa sila. Nangangarap na sila. Parang siguro nakikita nila yung sitwasyon ganun. Pagkatapos magturo ni Teacher Mary Jane sa kareta, didiretso siya sa kanyang pangalawang klase. Dito naman sa Chinese Cemetery sa Cebu City. Malalaking musileo ang mga nakatayo dito sa Cebu City Chinese Cemetery. Pero ang mga himlayan ng mga namayapa na malaking tulong para sa mga walang matirhan, tinatayang nasa 600 residente ang ngayon naninirahan dito.
Kabilang sa mga tinuturuan dito ni Teacher Mary Jane si John Ray, 4 na taong gulang. Noong araw na yon, sinabayan kong umuwi mula sa klase sina John Ray. Sinundo siya ng kanyang nanay na si Dorena. Malaking tulong ba? Opo, ma'am. Kasi malapit lang po. Kung wala to, Hindi po siya makapag-aral. bakit? Malayo po yung ibang eskwelahan po. Malayo kasi, ano. Opo. Ano na yung napansin mong sa kanya? Yung pagbabago simula nung... Marunong na siyang sumulat. Yung Ngayon? Mag-ABCD, ganyan. Oh! Nasasabi na niya Oo, ABCD. oo. Hanggang Z. Hanggang Z. Katulad ni Annalyn, dito na lumaki at nagkapamilya si Dorena. Pinayagan din sila ng may-ari ng Musileo na pansamantalang tumira rito. Kung may anak ka, tapos dito ka nakatira sa sementeryo, anong pakiramdam? Parang mabigat na dito po siya lumaki sa sementeryo. Ganyan. Dahil? Pagdilat ng mata niya, sementeryo yung tinitira Nakikita niya. Opo. Bakit gusto mong makatira sa ibang lugar? Para peaceful, ma'am. Kasi dito, bang may mga snatcher, ganoon. Maraming dumaan dito ng mga pulis, ganoon. Parang hindi tahimik. Maging sa Maynila, may ilang pamilya na sementeryo ang naging kanlungan. Yung singaw po ng patay, nito po yung inigaan po namin. Yun po, nagkakasakit po kami. Minsan inuubo po kami lahat dahil nga po sa lamig. Sa loob ng isang musuleo sa Tugatog Cemetery sa Malabon City, nakilala namin ang pamilya ni Mang Noel. Mahigit 10 taon na silang nakatira sa loob ng sementeryo. Naabutan naming naghahanda ng pananghalian ng pamilya ni Mang Noel, talong at isda ang pagsasaluhan niya at ng 4 na anak. Wala nang almusal tanghalian. Pipid ko hindi na pwede. 12 taon nang nakatira rito sa sementeryo si Mang Noel. Nasunugan po kami ng bahay po. Tapos naghanap po ko ng matiran. May nagsabi sa akin na sidecar boy na pagtanungan ko na pwedeng tumira dito daw sa loob ng sementeryo. Kausapin ko lang daw yung katiwala. Hanggang sa nagpulot ako ng mga plastic, tarapal na pagtabing-tabing ko lang. Tapos kahoy, ganun, nabuo kong ganun siya. Para pag naubos, kukuha ulit pagkakulang. Kasi para Ang anak niyang si Ronalyn, 16 na taong gulang, ramdam ang hirap ng pagtira sa sementeryo. Madumi rin naman po rin, di naman po natin masasabing malinis yun kasi po may halikabok. Tapos yung singaw po ng patay, nito po yung inigaan po namin. Yun po, nagkakasakit po kami. Minsan inuubo po kami lahat dahil nga po sa lamig. Tsaka minsan pag malakas po yung ulan, nababasa po kami doon, nakaupo lang po kami matulog. Ang nilutong pananghalian, kailangan nilang tipirin. Kailangan kasi nilang dalhan ng pagkain ang kanyang asawa. Dito na namin nalaman na 2 taon na palang nakakulong ang misis ni Mang Noel. ₱100 kada araw ang kinikita ni Mang Noel sa pagpapadyak, kulang na kulang raw para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Para maka-extra, naglilinis din sila ng ibang lutso at nangangalakal ng basura. tapos po. Minsan kasi hindi kami kumakain. Minsan pagka yung di namin kaya yung almusal, hindi kami nag-aalmusal. Minsan mag-aalmusal kami, wala na kami tanghalian. Hapon na naman meron. Nga lang, alanganin sa oras.
Dahil sa hirap ng buhay, wala sa 4 na anak ni Mang Noel ang nakakapag-aral. Gusto ko po may sarili po kaming bahay, maalis po kami sa ganito, makapag-aral din po kami para po may kinabukasan po kami. Simple lang po yung pangarap ko. Maging teacher po ako, tapos matulungan ko po yung mga taong nangangailangan din po. Kung sakaling umangat-angat po ako, maabutan ko po sila. Tapos may ayos po yung pamilya ko. Pagsapit ng gabi, kanya-kanyang hanap ng pwesto sa mga nicho sina Ronalyn. Nangangamba rin siya para sa kanilang seguridad. Hindi naman po ako natatakot sa multo, natatakot po ako baka po may manakit sa amin eh. Na ibang tao po, lalo na po maliliit pa po yung kapatid ko. Pag natutulog ka po kasi sa gabi, minsan po may mambabato ng bote. Kaya hindi ko po masasabi na kung ano yung mangyayari sa amin dito kasi hindi naman po namin hawak isip ng mga tao, di ba po? Kaya di po namin alam kung anong mangyayari sa amin. Ang mga nakatira sa mga sementeryo ay maituturing na mga informal settler. Sa buong bansa, tinatayang nasa 2.2 milyon na pamilya ang maituturing na informal settler families o ISF. May mandato ang National Housing Authority o NHA na magbigay ng murang pabahay para sa mga ISF. Pero sa ngayon, inuuna raw nilang i-relocate ang mga ISF na nakatira sa mga lupa kung saan itinatayo ang mga proyekto ng gobyerno. Prioridad din daw ang mga naapektuhan ng kalamidad. Merong programa ng NHA ng Resettlement Assistance Program for Local Government Units. Doon sa mga 5th to 6th class cities and provinces, sila ay binibigyan ng grant. Now, for 1st to 4th class cities and provinces outside Metro Manila, may nilalaan kaming 50 million per LGU. 50 million pesos, half grant, half loan. So, ito ay mga opportunities na makaka-address dun sa ibang housing need na ng local government unit. Kung pagbabasihan ang Republic Act 7279 o ang Urban Development and Housing Act, ang mga nakatira sa loob ng mga sementeryo ay hindi maituturing na nasa danger zone, hindi gaya ng mga nakatira sa mga gilid ng estero at waterways. Pero ayon sa NHA, kailangang gumawa ng paraan ang nakasasakop na local government unit o LGU para mabigyan din ng disenteng pabahay ang mga nasa sementeryo. Kulang na kulang rin daw kasi ang pondo ng NHA para sa mga kinakailangang pabahay. Kinuna namin ng pahayag ang Malabon LGU tungkol sa plano nila sa mga nakatira sa Tugatog Cemetery. Yung aming shelter kwan has been adopted by the Sangguniang Panlungsod. So, meron na tayong plan for them. Actually, sila yung target talaga natin to be given a housing unit. At least affordable, decent, and safe housing units. Sinubukan din naming hinga ng panig ang Cebu City LGU, pero hindi pa rin sila sumasagot sa aming tawag at sulat hanggang sa ngayon. Ang mga LGUs, taon-taon, nagkakaroon sila ng plano. Meron silang tinatawag ng pagka-big time ang lungsod, meron silang 3 to 5 years development plan. Kapag maliit ang lungsod, meron silang 3 years plan, hindi lang 1 year yon. Dapat yon, isama nila yon sa kanilang 3 or to 5 years plan, yung usapin ng informal settlers, housing, relocation, whether in city or off city. Kung saan pumupunta at sumisiksik ang ilan nating kababayan para makahanap ng masisilungan. Pero sa totoo lang, gaya ng nauna naming nabisita, may ilang pabahay sa iba't ibang panig ng bansa na walang nakatira at hindi na pakikinabangan. Karapatan ng sinuman na magkaroon ng disente at maayos na pabahay. Ang mga kagaya ni na Annalyn at Ronalyn, umaasang balang araw, makaalis sila sa himlayan ng mga patay at may matawag silang tunay na tahanan. Sabi ko, hindi naman ito yung pinangarap ko para sa kanila, sa mga anak ko. Hirap na po kasi kami dito. Marami pong nangangailangan ng tulong nila. Sana mabigyan po kami ng bahay. Marami pa pong mahirap dito na mas masaklap pa po sa akin nalalagyan namin. Ako si Jun Veneracion.
Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.